mga brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. sa mundong hindi natin lubos na alam kung ano meron. Ang dapat abangan, ang kinasisindakang pagwawakas ng daigdig sa September 23, 2015. Saan nagsimula? Ano ang katotohanan? Abangan. Bolang bakal na may sariling buhay. Sandata nga ba ng extraterrestrials na napunta sa daigdig?
mabusisiin. Ano ang palatandaan kung ikaw ay old soul? Babalikan ang mga puntong naglilinaw sa ganitong phenomena. Bakit dapat malaman ng mga bata ang tungkol sa mga nilalang nakasala sa Philippine mythology? Sasagutin, bata, hindi nalunod ng maipit sa bato sa ilalim ng tubig sa loob ng 42 minutos. Ang hiwaga ang naganap. Alamin. UFO ng istong buwan, nakuha ng mga teenager sa Russia. Silipin mamaya. Sariwang dugo ng dinosaur, nakita sa milyong taong buto nito. Ano ang implikasyon? Umula ng mala, palos na ahas sa Alaska, iuulat. Higanting bulating makamandag, parang may dila ng aswang. Ano ito? Tuklasin. Ang multo ng nanay na patuloy na nakikisakay sa kanilang van. Ikukwento. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan ni Paniwanag, abangan ninyo horoscope ngayong linggo. Sumama na kayo. Papasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa tago paroon. Ngunit pagdasal muna tayo para sa panatag nating paglalakbay. Diyos na dakila, gabayan niyo po kami at ipadama na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Salamat po sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagkakaloob ng araw-araw na biyaya. Amen. Sa unang pagkakataon, dadalaw si Pope Francis sa Amerika at magkikita sila ng President Barack Obama. Ito ang malaking issue sa ilang nagmamasid sa Vatican dahil ang petsang nakatalagang dumalaw ng Santo Papa ay September 23, 2015. Sa mga naniniwala sa lihim na gawain ng secret society na Illuminati, sinasabi mo ito na ang hudyat para maganda ang lahat ng tao. Dahil ang pagkikita doon ng ito ay hindi nagkataon lamang. Mahabang paliwanag ng mga grupong gumawa ng mahabang video footages at in-upload sa YouTube ukol sa kanilang dalawang teorya. Una, baka ang pagkikita ni President Obama at Pope Francis na hindi naman sinasabi kung anong agenda ay makapaghayag sila ng positibong kinabukasan para sa mundo natin. Baka raw may mahalagang mensahe ang Santo Papa na may kaugnayan sa nalalaman niya sa Illuminati at nalalaman niya sa alien beings. At ito naman di umano ay posibleng magdulot ng mabuti para sa mga tao. Ang ikalawang teorya, baka ito na ang sinasabi sa propesya na darating na ang araw ng paghuhukom. Ang panakot o ikinatatakot ng mga grupong naniniwala sa maitim na balak lang ng Illuminati. May dumating na raw talagang alien beings sa ating orbit at 2 taon na sana tayong pinasok nila, pero huminto sila ngayon sa kalawakan at nagmamasid lamang. At ngayong September 23, 2015 daw, tuloy ang lulusob ang mga spaceship at dito na magsisimula ang hindi pagkapayapa ng sangkatauhan. Tila idinadaan nila sa modernong kwento ang nasusulat sa Biblia tungkol sa araw ng paghukom. Kaya sa halip na Diyos ang sinasabing babalik sa lupa mula sa langit, sinasabing ng aliens ang mga dumating na at nagmamasid.
at sinabi nilang magigiba ang ating planeta dahil malaking kometa daw ang unang babagsak at ang kasunod ay mumunting meteor na gagambala sa buhay ng bawat tao sa ating planeta. Isinasangkot nila sa usaping ito ang isang phone patch interview ng opisyal ng NASA. Ito ay isang taong Kristiyano pero hindi nagpakilala. Sabi ng taong ito, tunay na kasintak-sintak ang magaganap dahil sa babagsak ng meteor sa kinatatakotang petsa September 23, 2015. Sapagat idinarawit nila ang NASA, nagbigay ngayon ng opisyal na pahayag ang NASA. Ayon sa kanila, ang banta ng conspiracy theories na may kometang babagsak sa daigdig sa September 23, 2015 ay hindi totoo. Sanay na raw sila sa mga pananakot na kung hindi supervolcano ang sasabog, asteroid impact o kaya ay alien invasion ang sinasabi ng mga taong ito para palabasing magugunaw na ang ating mundo. Sabi ng NASA, pinalilitaw ng mga grupong ito na alam ng mga pinuno ng mga bansang malaki ang pagsalpok ng kometa sa planeta natin. Ngunit, ayaw nila magsalita ukol dito para daw huwag magpanik ang sangkatauhan. Ngunit sabi ng mga astronomers, walang anumang kometa ang nagbabantang sumalpok ngayon sa ating planeta. Sa susunod na 100 taon nga raw, wala pa silang inaasahang kometa na tatama sa ating mundo. Sabi ni Jet Chris, pakitapik nga yung Bet's Mystery. Nabasa ko sa isang book sa library na alien daw ang naging topic at interesado ako. Gusto ko po ng mas maraming information. Sana ay nabasa nyo ang Tanong at More Power Idol. Mahaba ang kasaysayan ng bolang bakal na ito sa Bet's family at ikakwento ni Dea yung lahat ng mga nangyari noon. Noong May 26, 1974, si Terry Matthew Betts at ang kanyang asawa ay nakakita ng bolang bakal malapit sa kanilang bukirin sa Jacksonville, Florida. Ang bola ay mayroong tatak na tatsulok at nakita nila ito pagkatapos na magkaroon ng sunog sa isang damuhan. Makalipas ang ilang linggo, may kakaibang nangyari. Habang tumutugtog ng gitara si Terry, tumunog din ang bola na parang nanggagaling sa lumang vibration. Noong pinagugulong nila ang bola sa sahig, paiba-iba ang direksyon nito. Pero, bumabalik sa dating pinanggalingan, hanggang natuklasan nila na parang mayroong motor sa loob ng bola. Natakot na sila at itinago na lang ang bola. Nakarating sa media ang tungkol sa bagay na ito at ang mag-asawa ay napilitang magkwento sa kanilang kakaibang karanasan. Pati ang photojournalist ng St. Petersburg Times na si Lon Enger ay naniwala na tila may sariling buhay ang bolang bakal. Noon kasing pinagulong nila ito, humihinto at bumabalik sa pinanggagalingan. At nang malaman ng US military at ng NASA ang tungkol sa bolang bakal, kinausap nila ang pamilya Betts. Pumayag ang mag-asawa na ipa-examine sa US Navy ang bolang bakal. Pero nabigo ang kinauukulan na makita kung ano ang nasa loob dahil hindi nila tinablan o hindi tinablan ng X-ray ang bola. Sabi ng mga siyentipiko, ang bola ay parang hollow, pero ang kapal ng bakal nito ay 1/2 inch.
pero napakatibay na hindi kayang gibain kahit 120,000 pounds per square inch ang pressure na ididiin. Gawa ito sa stainless at alloy na magnetic. Gumamit ang US Navy ng bagong, mas malakas na X-ray at nasilip nila sa loob ng bola ay meron pang 2 objects. At ang mga object na ito ay napapaligiran ng malalaking singsing. Gusto sana ng US Navy na biyakin pero hindi pumayag ang mag-asawang Betts. Dahil doon, nagsimula ang ilang media na mag-speculate na ang natagpuan ng mag-asawa ay doomsday device. Isa raw itong sandata na anumang oras ay maaaring sumabog at sumalanta sa malawak na lugar. Ang sinasabi ng media noon ay likha ito ng alien beings. Sabi naman ni Dr. James Albert Harder, isang civil and hydraulic engineer sa University of California at Berkeley, ang 2 elementong nakuna ng X-ray sa loob ng bola ay sobrang bigat na hindi pa masasagot ng siyensya kung ano ang uri ng bakal na iyon. Ipinalalagay nila na ito ay isang atomic reactor na malaking pinsala ang magagawa kung sasabog. May nagbungkahi pa na ito ang tinutukoy ni Erich von Däniken sa libro niyang Chariots of the Gods noong 1969. Nakasaad sa kanyang libro na ang pagsabog ng Sodom at Gomorrah ay likha ng mga super weapon ng mga alien. Sinasabi rin sa epic poem ng Mahabharata na merong sinaunang panahon na sandata na kayang magdala ng buong puwersa sa kalawakan. At nang sumabog nga raw ito, ang makapal na usok at ang liwanag na dala ay parang 10,000 ulit sa liwanag ng sikat ng araw. Kaya nasindak ang lahat sa bolang bakal na natagpuan ng pamilya Betts. Sa kabila ng ganitong kwento, may mga nagsasabing hindi totoong alien weapon ang bola. Nagkataon lang daw na may sunog noon sa kanilang bukirin nang matagpuan ng mag-asawa ang bolang bakal. Ang totoo, meron daw isang pabrika na malapit sa lugar nila. Ang mga piyesa ay katulad ng mga bolang bakal sa malalaking makinarya. Merong isang lalaking nagngangalang Lottie Robinson na nagpaliwanag na posibleng ito ay galing sa St. Regis Company paper mill. Meron daw ganong bolang bakal ang anak niya na napulot. Ang timbang at sukat ng diameter ay katulad ng nakuha ng mag-asawang Betts. Pero hindi naman talaga magkatulad ang bola ng mga Betts at ang bola ni Robinson. Ang suspetsya ni Lottie Robinson, ang nakuha ng mag-asawa na bola ay galing sa sculpture na ang pangalan ay James Derling Jones. Noon daw na minsang pumunta si Jones sa Jacksonville, naghanap ito ng mga nawawalang bolang bakal. Ayaw sabihin ni Jones kung paano niya nakuha ang mga bolang bakal sa isang industrial complex dahil may kaibigan daw siyang kasabwat sa pagnanakaw nito. Noong mapadaan siya sa bukirin ng mga Betts, may nalaglag na hindi niya agad namalayan. Baka ito raw ang bolang hinahanap niya. Dahil sa pahayag ni Jones, may mga bumatiko sa mga dyaryo sa States na naglabas ng istorya tungkol sa alien superweapon na ito. Sensationalized daw ang kwento sa mga tabloid. Ang sabi nila, kaya hindi mapakali ang bola kapag pinagugulong sa sahig ng bahay ng pamilya Betts ay dahil perfect circle ang bolang bakal. Pero ang sahig ng mga Betts ay hindi pantay. Kaya natural daw na magiging malikot ang bola. Ngunit marami pa ring hindi nasagot sa tanong na ito. Bakit hindi nga ba nagsalita ang may-ari ng St. Regis Company paper mill at ng industrial complex na sinasabing pinanggalingan ng bola ni Jones? Bakit hindi na-detect ng US Navy kung ano ang nakita nilang 2 object na merong singsing sa loob? At bakit nawawala na ngayon ang bolang ito? Dahil sa mga tinalakay ni Erich von Däniken tungkol sa super weapon, hindi pa rin maiaalis na misteryoso ang mga bagay na hindi maipaliwanag na natatagpuan mula pa noon
mula pa noong panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa nais magnegosyo, sa tamang parang ng lugar, tumawag sa 447-953. Ito ang Royal Business Club. Marami hindi natakot na sumubok, kaya ngayon, asinsado na sila. Huwag kayong matras kung gusto nyo munlad. Mag-log on www.royalbusinessclub.com. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib na espiritu sa inyo? Mayroon ba kayong panaginip na kailahilakbot? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? May inaakala ba kayong duwende o maligno sa bahay ninyo? I-like ang aming Facebook page, Kasindak da Sindak. At doon ay pwede kayong magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan, sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarukin ang langit ng inyong naiengkwentrong kasindak, sindak. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin bakit kailangang malaman na ng mga kabataan ang tungkol sa aswang at iba pang mga karakter ng Filipino mythology. Tatalakayin natin ang paksang ito. Pag-uusapan din natin ang ilang mga tanong tungkol sa inyong panaginip dahil marami nang naipon at pinangako namin gusto namin lahat ay masagot. Binibilisan namin ang tungkol sa isang nanay na patuloy na sumasakay sa kanilang van kahit siya'y patay na. Alamin ang kwento. Ang higanting bulating makamandag na ang dilay parang sa aswang. Alamin kung ano ito. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Diyan lamang kayo. Magpapalik pa ang kasindak-sindak. Ang oras ay alas 10:28 ng gabi. Ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. May isang website na ang pangalan ay aswangproject.com. Isa sa mga nais na nabigyang diin ay ang pagtuturo sa bawat kabatang Pilipino sa katotohanan tungkol sa Filipino mythology. Ang kanilang pananaw, naging ma-impluensya ang mitolohiya ng mga Diyos ng Griego o mas kilala natin sa tawag ni Greek gods. Ito naman ay sa dahilang hindi ipinagkait sa kanilang bansa ang pagtuturo bilang isang aralin ang bagay na ito. Sa pananaw ng aswangproject.com, kahit katang isip lamang ang Greek gods, mahalagang malaman na may malaking papel silang naiambag sa karamihan sa mga artists sa mundo. Sang-ayon ang kasindak-sindak na naging ma-impluensya ang mga Diyos ng Griego sa buhay ng marami. Bagamat duda ang kasindak-sindak, sa sinasabi ng aswangproject.com na katahang isip lamang ang mga Diyos na ito. Katatapos lamang nating pag-usapan ng aklat ni Erich von Däniken na pinamutang Chariots of the Gods ng nakaraang buwan. Sa kanyang malalim na pag-aaral sa nakaraang panahon, lumitaw ang mga ebidensya na may mga nabuhay na higante noon na siya rin tinutukoy sa Biblia at sa iba pang mga sinaunang kasulatan. Sa mas malalim
na pagbusisi pa ni Daniken sa usaping ito, lumilitaw ng mga higanting ito ay anak ng mga sinaunang Diyos na nakasakay sa mga umapoy na sasakyang nagmumula sa mga bituin. Kaya ang sabi ni Daniken, hindi mga anghel o Diyos ang nakita ng mga tao noon na dumating mula sa kalawakan, kundi extraterrestrial beings. Sa makatuwid, mahirap tiyakin na katang isip lang ang Greek gods sa sinaunang panahon. Sa ano't ano man, sumususog ang kasindak-sindak sa hangarin ng aswangproject.com na ituro sa kabataang Pilipino ang katotohanan tungkol sa mga aswang, kapre, duwende, tikbalang, nuno sa punso, manananggal, diwata at engkanto. Hindi kaila sa libu-libong tagapakinig ng aming programang ito na paulit-ulit namin sinasabi na wala pang anumang katibayan na patutunayan ng sinumang paranormal investigator sa paghahanap sa katotohanan ng mga nabanggit na tauhan sa Filipino mythology. Ang tinitiyak lamang ng kasindak-sindak sa lahat, totoong may multo, sapagkat may kaluluwa ang tao. Ang masamang espiritu naman ay maling akala sa mga tinatawag na hellbound spirits, sapagkat malakas ang kanilang psychokinetic powers, kaya nagiging kasindak-sindak ang kanilang presyensya saan mang dako sila dumating. Ang tinatawag namang good spirit ay earthbound spirit, ngunit inaakala ng marami na ito ay mga espiritong kalaban ng kasamaan. Sa aming pag-aaral sa aming guro na si Adam Reyes, naging malinaw na ang earthbound spirit ay ang mga kaluluwa ng taong namatay na pero piniling manatili sa ating daigdig bunga ng pagmamahal. Hindi maiwan ang mga kapamilya sa labis na pagmamahal at patuloy silang nagbabantay. Hindi maiwan ang mga ari-ariang naipundar kaya patuloy itong binabantayan. Hindi maiwan ang mga kagamitang labis na naibigan kaya ang akala ng lahat ay may kaluluwa ang ilang mga bagay na nagkakaroon ng hiwaga dahil ito'y minamanmanan pa rin ng mga may-aring matagal nang namayapa. Dapat sigurong bigyan ng pansin ang panawagan ng aswangproject.com sa ating pamahalaan. Nais nilang bigyan puwang sa pagpasok ng K+12 education ng isang subject na Philippine mythology. Dahil ang mga bata, kung maaga pa lang, na imumulat na sa maling akala, silang magbabago sa nakagawang pagkakamali ng mga matatanda. Ang isa sa labis na pangamba ay ang karahasang dulot ng mga maling akala sa ating lipunan. Marami na ang napatay at marami pa ang maaaring mapatay dahil pinaghihinala ang aswang o mangkukulam at hindi naman ito binibigyan ng sapat na halaga ng ilang pinuno ng ating pamahalaan. Itinuturing lamang na isang krimen ang bunga ng ganitong pagkakamali, samantalang kung tutuusin, dapat na itong maiwasan sa pamamagitan ng pagmumulat sa susunod na henerasyon na hindi dapat pinapatay ang sinumang nilalang lalo pat kung kapwa-tao natin na pinagbibintangan lamang. Hinahangaan natin ang aswangproject.com sa paglikom ng ilang mga tunay na kasindak-sindak na pangyayari hinggil sa usaping ito at i-upload namin sa inyo ang kanilang compilation nang mapanood ninyo sa kasindak-sindak Facebook page. Ito naman ay sa layuning maunawaan ng lahat na hindi natin ginagawa ang ating programang ito sa Radyo 5 para magtakutan lamang tayo. Hindi itong nakagawang pananakot na ginagawa ng sinuunang panahon. Layunin ang kasindak-sindak na iugnay sa siyensya ang anumang paranormal na ating nararanasan sa anumang dako ng daigdig. Bilang patunay na ang kamangmangan ay nagbubunga ng karahasan, sa isang investigasyon ng inyong lingkod sa lugar na sinasabing pinagmulan ng unang aswang sa Pilipinas na tinawag na si Teniente Gimo, may napatunayan kami nang magtungo kami sa bayan ng Panikian sa Iloilo at hinanap ang sinasabing sementeryo kung saan inilibing ang sikat na teniente ng panahon ng Kastila. Ang sabi ng presidente ng samahang nagtataguyod ng Aswang Festival sa Roas City sa Capiz, kaya nagkaroon ng aswang na bansag kay Teniente Gimo ay sa dahilang natakot ang mga Kastila sa pagiging charismatic nito sa mga butante noon. Hindi nila ibig na ang isang Indio
ay tumaas pa ang posisyon sa gobyerno. Kaya siniraan sige mo para siya ay layuan at katakutan ng kanyang mga kababayan. Sinabi ng mga praile noon na may laing aswang at kumakain ng tao ang pamilya ni Teniente Guimo at ang kanyang mga tauhan. Dito nabuo ang walang kamatayang kwento sa mga pelikula, periodiko, telebisyon at radyo tungkol sa anak ng Teniente na nagsama ng kaklase at nakitulog sa kanilang bahay isang gabi. Nang tangkain daw ng mga tauhan ni Teniente na katayin at lutuin sa malaking tawa ang estudyante, naisahan ng estudyante ang mga tauhan at ang mismong anak ni Teniente ang naipalit niya sa kama at ito ang nabiktima at nakatay ng mga sinasabing aswang. Ito ang nagdulot ng sindak sa mga tao noon at nagtagumpay ang mga prailing Kastila na sirain ng isang Pilipinong may mabuting hangarin sana sa kanyang mga kababayan. Ang bagay na ito ay hindi nga itinuturo sa mga estudyante. Mabuti na lang at nagkusa kaming magtungo noon sa Iloilo para mamula sa katotohanan ng walang aswang. Pero may sindak ang salitang aswang, bunga ng maling paniniwala, bunga ng kasinungalingan ng mga prailing Kastila. Kaya tama ang aswangproject.com. Basagin natin ang mga tradisyon at pamahiin na humahad lang sa kaisipan ng mga Pilipino para tayo sumulong tungo sa kaunlaran. Panoorin po ninyo ang ilang dokumentaryo sa ating kasindak-sindak Facebook page mula sa aswangproject.com. Sasagutin natin ang ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan ngayon. Sabi ni Maclenher Villanueva, Sir Benji at Ma'am De, magandang gabi. May request po ako. Sana matalakay ninyo ang buhay ng dalawang sundalo, si Sergeant James Peniston at Sergeant John Barrow. Ang naging buhay nila, ano na kaya matapos sila magkaroon ng first contact sa alien spacecraft? Nakatanggap sila ng mensahe, isa itong binary codes at iniwan sa kanila ng mga alien. Ano ang nilalaman ng mensahe? Sana matalakay ninyo. Interesting po. Naku, maganda ito, Maclen, no? Sasaliksikin natin today at tatandaan natin ang sinabi niya para mapag-usapan sa susunod na pagkakataon. Si Omar David Ilasin, I'm an avid listener of your radio show every Sunday night since 2011. May nabanggit po kayo, Kuya Benji, sa binubuo ninyong pocketbook ng kasindak-sindak para sa aming mga listeners. Ano po ba ang nangyari dito, yung update? Ang ganda ng show, more power. Salamat sa iyo, Omar, pero alam mo, malaking proyekto ang pocketbook. At nawalan ako ng kapital dahil nagpapaaral ako ng mga anak, yung isa sa abroad pa eh. Kung sakali ring mabuo ito, baka naman hindi mabili, malulugi tayo lalo, no? Sabi kasi sa akin ng imprenta na nakakilala ko, dapat 15,000 copies ang unang order. Eh, yung 15,000 copies, kaya mauubos. Kung hindi, di luging-lugi ako. Kaya pinag-iisipan ko pa kung paano ko mabubuo ang lahat ng ghost hunting experience namin at nang mabigyan ng mas malalim na pananaw sana ng guro namin na si Adam. Pero kailangan ko ng kapitalista sa bagay na ito. Pasensya na po kung nahihirapan akong mamuhunan. Si Annie May Ikban, good evening. Anong ibig sabihin kapag nanaginip ang aking ate at mama ng ahas na nagiging tao at konektado po ito sa aking ama na panaginipan nila ito 3 beses? Sana po ay inyong masagot. Okay, Annie, may isang problema na akala nila nasolusyonan na. Marahil ang isyong ito ay may kaugnayan nga sa inyong magkakapamilya. Bukod dyan, Annie, ang ahas sa panaginip ay nangangahulugan ng mga itinatagong takot at pangamba na naiisip mo. Sabi ni Cedric Urivelio, gumagawa po ba kayo ng gayuma para bumalik na yung tatay ng baby ko sa akin? May mga sinabihan ako ng problema, wala namang maitulong. Sana matulungan niyo ako, salamat. Naku po, hindi kami gumagawa ng gayuma kasi hindi po kami quack doctor. Sakali rin may magsabi sa inyo na kaya nilang gawin ang gayuma, nagdududa kami ng gusto. Dudang-duda kami kung ito may bisa ang gayuma.
Ito po ang may papayo namin. Mas mabisa ang pag-move on para makahanap ka na ng bagong pag-ibig. Si Valderrama Cheryl, good evening. Pwede po ba akong magtanong tungkol sa panaginip ko na may nakita akong pagong sa ilog, tapos maitim yung tubig sa ilog at yung mga isda patay at may mga patay, may mga buhay. Maraming salamat at more power sa kasindak-sindak. Val, kapag nakakita ng pagong sa panaginip, ibig sabihin may kinalaman ito sa relasyon at ang pagiging loyal o faithful sa kapareha. Ipinapahiwatig ng iyong subconscious mind na dapat maghinay-hinay sa takbo ng inyong relasyon sa waking life. Sabi ni Giancarlo Lumabad Peña, magandang gabi kasindak-sindak, favorite ko ang program nyo, lalo na at ang mysteries. God bless and more power po. Salamat, John. Thank you. Si Archie Kiver, good evening. Anong ibig sabihin ng panaginip ko na sa gitna raw po ako ng ilog? Marami yung mga bato sa ilog. Makulimlim ang langit at may halong langis na kulay itim ang tubig sa ilog. Napanaginipan ko po ito noong 8 years old pa ako. Okay, Archie, nasa estado ka ngayon o nung napanaginipan mo to, nasa estado ka na hirap at marahil problemado sa isang sitwasyon sa iyong waking life. Ang ilog sa panaginip ay nagre-representa sa kawalan ng control sa buhay. Sa isang school of thought, posible nga emotionally unsettled ka. Sabi ni Miharu Marti, good PM Chong at Leia, share ko ang experience ko sa bagong bahay na tinitirang ko. Kasama ko ang asawa ko at may malit kami kwarto inupahan. 3 kwarto, nasa gitna kami. Sa kanan may buntis, sa kaliwa may bagong silang na sanggol. Ilang araw ang lumipas, may pagbabagong naganap. Nagising ako ng madaling araw na may kumakalabog sa bubong. Sabi ng asawa ko, pusa lang. Pero ang alam ko, aswang, dahil may buntis at may bagong silang na sanggol kaming katabi. Hindi ako makatulog. Pinakiramdaman ko ang paligid. Active ang third eye ko. Nakikita ko sa isip ko ang hitsura ng aswang at rinig na rinig ko ang kanyang huni. Hanggang may naglakad, dinaanan ng pinto, napakabigat ng apak ng paa. May kumatok ng malakas sa kabilang kwarto. Ako lang gising noon. May narinig akong huli ng pusa, tumahimik. Nagulat ako. May biglang umalulong boses ng babae. Kinabahan ako. Kinuha ko ang asin. Ginising ko ang asawa ko. Simula nang mangyari, ang gabi-gabi nang nakararanas kami ng kababalaghan dahil may aswang na dumadalaw sa amin. Pakitapik po. Pabati ang mama ko na si Maricel at ang asawa ko na si Don. Hihimayin natin Dea, no? Una, sinabi niya na may third eye siya pero ang itsura ng aswang sa kanyang pakiramdam lang, sa imahinasyon lang niya, hindi niya sinilip, baka nga pusa, no? Ikalawa, may mabigat na paa naglalakad. Kung tao yun, baka magnanakaw. Hindi mo rin sinilip. Ikatlo, may alulong na boses ng babae. Dahil parehong babae ang nakatira sa magkabilang kwarto, hindi mo tiniyak kung nananaginip ang isa at nagsasalita habang nananaginip at pinagpalagay mo na lang na ibang nilalang yun. Ika-4, inakala mo na gabi-gabi may dumadalo na aswang sa inyo. Paano mo natitiyak kung lahat ng ito ay nasa isip mo lamang at hindi mo sinusubukan, hindi mo sinisiyasat, hindi mo tinitingnan? Ang pagtiyak sa paranormal na bagay ay sa paraang inaalis muna ang mga normal na bagay at hindi tayo dapat pinangungunahan ng takot para malaman natin ang tunay na sagot. Okay, si Troy Elise Colio Ancheta. Good evening, kasindak-sindak. Tanong ko lang kung natural lang ba magparamdam ang isang patay na nakaburol. Kasi po nung nakaburol yung uncle namin, salo-salo po kaming nag-dinner ng mga pinsan ko. Napansin namin na unti-unting gumagalaw yung isang plato na may tosino. Tinignan namin kung paano gumalaw yung plato. Wala pong electric fan, wala rin pong gumalaw sa mesa at sigurado pong hindi lumilindol noon. Ang nakapagtataka, isang plato lang po yung gumagalaw samantalang yung iba naman hindi. Mabigat din po yung plato, kaya medyo imposible na gagalaw yun basta-basta.
Habang namamangha po kami, biglang sinabi ng pinsan ko na, "Uncle, kain po tayo." Pagkatapos ng isigaw yun, bigla pong gumalaw na parang may humila sa plato kahit wala naman po. Kitang-kita po naming magpipinsan yun at bumukas din po bigla yung gripo sa CR kahit walang tao sa loob ng oras na yun. Bigla din po naming naamoy yung mabahong sugat ng uncle namin dahil sa diabetes niya. Sa ibang bahay naman po siya nakaburol. Ano po kaya yun? Yung uncle kaya namin yun o isang poltergeist? Sana ay mabasa ninyo More Power, Kuya Benji at Ate Dea sa buong Kasindak-Sindak family. Noong mamatay ang aking ina, pagkataas na ilibing, kinagabihan pinag-uusapan ng mga pamangkin niya at ng mga kapatid niya kung bakit nung nakaburo lang nanay ko, nagpaparamdam dun sa dalawang uncle ko. Ang sabi nila baka raw matagal na silang namimiss ng nanay ko kasi mga magkakapatid sa buro lang lahat nagkita-kita pagkataas ng mahabang panahon. Ano? Habang gano'n ang usapan, biglang tumilapon sa likod ng uncle ko ang mug na ginagamit ng nanay ko nung may sakit na siya. Hindi po yung plastic. Taba po yung sa basagin na bagay. Lahat ay nasindak. Kasi nakita nila parang lumipad yung baso yung mug eh. No? Ngunit hindi po ako nasindak. Kasi alam ko yung tinatawag na psychokinesis. Nakakapagpagalaw ang kaluluwa ng ilang bagay sa paligid niya. Hindi ito poltergeist. Ito ay psychokinetic power na. May mga bagay na mahirap ipaliwanag pero totoong may multo ang tao kaya may mga kababalagan tayo nakikita. Sana ay nalilinawan ang kaibigan natin na si Troy sa paralelism ng nangyari sa uncle niya sa nanay ko. Si Angelo Calianta, good evening. Pwede po bang pakitopic yung Black Agi o Agi? Lagi po ako nakikinig ng Kasindak-Sindak. Sa susunod na pagkakataon, Angelo, sasalisikin natin ng Black Agi. Nilagyan namin ito ng marka para masagot niya, no? Nagtatanong si John Joshua Moran Jones. Tanong ko, ako po ba kaya ay isang old soul? Madali lang sa akin intindihin ng mga bagay-bagay at parang marami akong karanasan na parang nabuhay na ako ng matagal na panahon. May parang ba? Para malaman kung ano ang isang old soul? More power and God bless sa programa ninyo. John Joshua, hindi lang ikaw ang nagtanong nito, marami na, no? At ibabalik namin ang aming pagtalakay. Total, matagal na natin itong hindi natatalakay. Ito ay pinag-aralan na ng isang author na nagngangalang si Leonard Wolf. Sinasabi niya ng mga malulungkot na tao madalas naman ay hindi talaga sila anti-social. Nangangahulugan lang daw na sila ay kakaiba talaga. Parang ipakiramdam mo, no? Ang dahilan nito, nararamdaman nila na mas magulang na sila, no? Parang ang dami na nga nilang karanasan. Kaya hindi sila nabubuhay sa kung ano lang yung dinidikta ng lipunan. Ang mga old soul ang taong kung ituring ay hindi dikahon kung mag-isip, no? Sila ang mga tao na kung ituring ay yung mga pinipiling mamuhay mag-isa, kundi man piling-pili ang mga kaibigan na nakakahalubilo. Ang mga tinatawag na younger souls ay naaakit na malapit sa kanila dahil nararamdaman ng mga younger souls ang lalim ng karanasan ng mga old souls na kailangan din nilang matutunan at sila ay maimpluwensyahan. Ano ang mga palatandaan upang malaman na ikaw ay isang old soul? Una, mas gusto mong mapag-isa palagi. Dahil ang old souls ay higit na may kaalaman at malalim ang pananaw, hindi naman yan basta nakikihalubilo sa mga kaedad nila dahil ang karamihan ay hindi bagay sa kanila. Mas naghahanap ng matatandang tao na makakasalamuha. Kapag walang napupulot na kaalaman sa mga kausap, pinipili na lang nila na mag-isa para matuto habang nag-iisip ng mga makabuluhang bagay. Ikalawa, ibig ng karunungan, kaalaman at katotohanan. Ang karanasan ay nagagamit upang higit na lumago sa mga pag-aaral, no? Nasisiyahan ng isang taong old soul na ito ng lubos kapag naunawaan ang katotohanan. Hindi siya kontento na maging ignorante kaya patuloy ang paghahanap niya ng bagong filosofiya, ng bagong ideya at pakikipagsapalaran. Ang old soul ay hindi mahilig mag-abang ng iskandalo sa balita o ng mga serye ng drama. Ikatlo ay kumikiling ang old soul sa espiritual na bagay. Ang old soul ay mayroong malalim at natural na ugnayan sa mga bagay na nasa kanilang kapaligiran.
Hindi man sila reliyoso, mapagmahal naman sa kalikasan at magalang sa kapaligiran. Ang kaalaman ay nagtuturo sa kanilang sarili na dapat pangalagaan ang planetang kanilang tahanan, ang kanilang sariling katawan, ang kanilang pag-iisip at ang kanilang kaluluwa. Minamarapat din nila umunlad hindi lang ang sarili, kundi ang mga tao sa kanilang paligid. Ikaapat, nakakaunawa sa ugnayan ng buhay. Ang mga old soul ay sumusuko paminsan-minsan dahil dinadala mo kahit na ang problema ng mundo at ng mga taong nasa paligid. Hindi ka takataka kung ang isip nito ay patuloy na naglalaro at naghahanap ng solusyon sa mga problema ng normal na mundong ginagalawan. Pinipilit ng mga old soul na ito na hanapin ang koneksyon sa bawat isa at patuloy na nagnanais tumulong sa kapwa. Ikalima, palagi sila nagpapasalamat, no? Dahil nauunawaan nila mga bagay sa paligiran, pinasasalamatan at kinaluluguran ng mga taong nagbibigay ng labis na pansin at pagtanggap sa kanila. Dinadakilan nila ang mundo sa pagbibigay ng magandang kapaligiran at ng makulay na buhay. Maging ang paglubog ng araw ay kanilang pinasasalamatan dahil ito ay nagsisilbing pag-asa na may bukas pang darating sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mabait sila sa kapwa dahil nauunawang hindi lahat ay nagiging mabuti kaya sila lang ang nagpapakabuti. Ika-anim, nakikita nila ang mas maaliwalas na mga bagay-bagay. Malawak ang pananaw nila at nakikita ang malayong hinaharap dahil sa pinaghahandaan at pinagsisikapan nila ang magandang kinabukasan. Madalas nakakita ng oportunidad na hindi nakikita ng karaniwang tao, kaya may tagumpay na naghihintay sa kanila. Hindi sila nailulugmok ng kabiguan ng basta-basta lang dahil nalalaman nila na ang kabiguan ay nagtuturo ng bagong direksyon. Ikapito, hindi sila materyoso. Ang karangyaan, kasikatan, posisyon at estado sa buhay ay hindi ang pangunahing ininanais. Wala silang pakialam kung luma ang ginagamit ng mga bagay, kung ang pananamit nila ay luma. Mas pinipili nila yung matibay kahit pa ulit-ulit na gamitin kaysa marami naman madali rin masira, no? Hindi rin sila mahilig makipagkompetensya. Mas gusto nila na maayos sa samahan sa trabaho kaysa nagpapasikat lang. Gusto nila maging mahusay lang sila sa pagtatrabaho. Ikawalo, isa silang estranghero sa tingin ng mga tao sa lipunan, lalo na noong bata. Nahihirapan silang makihalubilo sa kapwa bata kaya nagiging mapag-isa na lang. Black sheep ang tingin sa kanila sa pamilya, no? May mga pagkakataong nagiging rebelde sila. Ang mga old souls ay nakararanas ng mas matanda pa silang mag-isip kaysa sa kanilang mga magulang. Kaya nagiging mapagpasensya habang pinag-aaralan kung paano nila maitatawid ang kanilang saloobin. Hindi rin madalas sumunod sa patakaran ng paaralan ang mga old soul. Ikasyam, ang pakiramdam nila ay matanda na sila. Sa kaibuturo ng kanilang puso, dama-dama ang katataan. May mga pagkakataong parang napanood na kasi nila yung mga mangyayari. At hindi nila sila natatakot na subukan ang anumang gusto nilang gawin. Pero madali silang magsawa at madali mabugnot sa mga kahalubilong isip bata. Pinipilit lang nilang maging matyaga at nagpapasensya upang mapakisamahan ang tinatawag ng mga young souls. Kung minsan, sila na yung tumatayong guro upang turuan ang kilos at pag-ugali ng mga nasa paligid sa kanila dahil gusto niyang maging huwaran din siya. Ika-10, may tiwala sila sa kutob. Kapag magulo na ang mundo sa kanilang paligid, palagi nilang pinapanaligan ang sariling kutob. Kapag nagtitiwala sila naman sa kanyang pakiramdam, madalas na mabuti ang ibinubunga. Kapag merong pagpapasya para sa sarili man o para sa iba, nakatutulong upang makagaan sa sitwasyon ang old soul. Panglabing-isa, mahusay silang makisama at makinig sa sinasabi ng iba. Kapag may young souls na nakapaligid sa kanila, hindi nila may iwasan, inihahanda agad ang sarili na tanggapin ang sasabihin at anuman ang gagawin ng mga ito. Alam ng old soul na ang pakikinig at pagmamasid ay isa pa ring mabisang pag-aaral at ito ay bagay na nakasisiya para sa kanila. Hinahangaan ang mga old soul ng ibang tao dahil sa kanyang kakayahan na makinig lamang at kalmadong tumanggap ng ibang ideya mula sa kapwa.
nalulugod ang kapwa niya na makausap siya kapag sila naman ay may problema. Sa lahat po ng ito, kung meron pong mga mas maraming tumatama sa inyong katangian, baka kayo ay also. At ito ay mabuti para sa inyo. Narito ang mga ulat mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming kwento ng mga bata sa Muroami, isang pelikula na nagtatagal ng hanggang 5 minuto sa ilalim ng dagat na hindi humihinga. Sa mahaba nilang pagsasanay para lang makabugaw at makasilo ng isda, naging karaniwan na ang pagpigil sa hininga para sa kanila. Ito ang naging issue na naisiwalat sa pelikula nga ni Cesar Montano na may kinalaman sa child labor sa pelikulang Muroami. Ngunit kung ang pag-uusapan ay mahigit pa sa 5 minuto ang isang bata sa ilalim ng tubig at nakatagal siya na wala namang pagsasanay sa ganitong trabaho, may himala. Ang 14 anyos na bata sa Italy ay kasama ng kanyang mga kaibigan na naligo sa isang ilog doon. Naipit ang paa ng bata sa ilalim ng tubig at hindi na siya makaahon. Nagtawag ang kanyang mga kaibigan ng rescue at dumating ang emergency services. 42 minutos na ang nakalipas na nasa ilalim lang ng tubig ang bata. Katakataka, nang iahon siya ay buhay pa. Dinala sa ospital at 1 buwang walang malay. Ngunit nang magising ito, naging normal na ang pamumuhay niya. Ang tanong tuloy ng mga dalubhasa, paano siya nakatagal ng 42 minutes sa ilalim ng tubig na walang hangin? Sabi ng neurologist na si Dr. Zianka Falil, may 2 posibleng rason kung bakit nabuhay ang bata. Una, ang tinatawag na diving reflex. Isa raw itong physiological na reaksyon ng ating katawan kapag nalulubog sa tubig. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagpigil ang ating blood vessels at humihina ang pagtibok ng puso. At ang dugo na dumadaloy ay unti-unting nagpupunta sa mahalagang body organs, kagaya nga ng utak, puso, kidney upang patuloy na gumana ang mga ito. Ang ikalawang posibleng dahilan ayon sa doktor ay ang tinatawag na selective brain cooling hypothesis. Isa naman itong survival mechanism na nananatiling buhay ang utak kapag ito ay nakababad sa ilalim ng malamig na tubig sa loob ng mas mahabang minuto. Sa mga pag-aaral na ginawa ng mga researcher noong 2013, napatunayan na kapag lumampas ng 10 minuto sa ilalim ng tubig ang tao, masama ang resulta nito. Kaya hindi pa rin maipaliwanag sa bansang Italy kung bakit nabuhay ang bata sa loob ng 42 minutes matapos ang kanyang kasindak-sindak na karanasan na maipit sa ilalim ng tubig. Samantala, isa na namang controversial footage ng sinasabing UFO ang kumakalat ngayon sa internet, nakuha ng ilang kabataan sa Russia. Ang sabi nila, inakalang buwan o moon ito na buo sa paningin nila nang biglang kumilos at kinunan nila dahil kakaiba. Ilang sandali lang at biglang sumirit pataas ang object na lumulutang sa kalawakan at naglaho na ito. May nagsasabing isa itong peking video, pero kung panonoorin ay tila totoo naman. Dahil naniniwala ang kasindak-sindak sa UFO, ay hindi namin huhusgahan ang kumuha nito bilang manloloko lamang. Pero kayo pa rin po ang bahala kung panonoorin niyo ito para makilatis ng husto. I-upload namin mamaya sa Kasindak-Sindak Facebook page ang video. Samantala, may natuklasan ng mga siyentipiko sa Imperial College sa London tungkol sa mga buto ng dinosaurs na nahukay sa Canada na noong nakaraang 100 taon.
meron pa ring red blood cells, connective tissues, at collagen fibers ang mga ito. Hindi alam kung anong uri ng dinosaur ang may-ari ng buto na 75 million years ago pa nabuhay. Ang ipinagtataka nga ng paleontologist na si Susanna Maidment kung ano pa raw ang kapirasong buto na hindi inaasahan. Nang ganito ay iyon pang may sariwa pang natitirang dugo. Ang bagong nadiskubring ganito ay may magbibigay pa sa mga siyentipiko ng lalong kaalaman sa pag-aaral sa prehistoric reptiles na nabuhay sa sinaunang panahon. Nagkaroon din ng pag-asa ang mga scientists na ang mas marami pang buto ng dinosaurs na nagkalat sa mga museum, library sa buong daigdig ay nahahanapan din ng red blood cells. Pipilitin nila ngayong makakita ng DNA sa mga dinosaurs na meron pang red blood cells ang mga buto. At kung magkakatotoo ang kanilang pagsaliksik, may posibilidad na makabuo muli ng lahing ito na katulad ng tinutukoy sa pelikulang Lost World ng direktor na si Steven Spielberg. Sa nabanggit na pelikula, ang teorya ng superstar director at producer, may lamok na kumagat sa dinosaur at nalubog ang lamok sa katas ng isang puno kaya na-preserve siya sa mahabang panahon at nananatiling sariwa ang dugo ng dinosaur sa kanyang katawan. Kaya nakabuo sila mula sa DNA nito ng itlog ng dinosaur. Isa rin sa mga pinag-aaralan ng mga dalubhasa ay ang pagbubuo ng mammoth o ang isang lahi ng elepante na naglaho na sa daigdig. At sa pamamagitan din ng DNA, tinutuklas kung kaya pa ba nilang ibalik ang mga lahing ito. Umulan naman ng palos sa isang lugar sa Alaska at nagulantang ang mga taga roon dahil hindi maipaliwanag kung bakit nangyari ito. Marami na ang kwento tungkol sa mumunting isda o mga palaka na lumalagpak mula sa ulap at natuklasan ng mga siyentipiko na natatangay sila ng hangin dahil magaan at bumabagsak silang muli na parang ulan. Pero kung mabibigat na palos ang biglang lalagapak mula sa itaas, nakakapagtaka at hindi maipaliwanag. Sabi lang ng mga dalubhasa, baka raw tanga ito ng mga seagulls at nabitiwan ng sabay-sabay kaya parang ulan na naglagpakan. Nagulat ang mga nakatira sa Fairbanks sa Alaska dahil mabibigat ang lumalagpak sa kanilang mga bubong at nasindak sila sa kanilang nakita ng mga palos dahil bihira ang ganitong uri ng laman dagat na nakikita sa kanilang rehiyon. Nagkalat sa ilang kalsada, sa mga garahe at sa mga bakuran ang mga palos na ulan. Mas kasindak-sindak naman ang nakunang video ng isang kulay berdeng higanteng bulate na ang dila ay kulay pink at napakahaba. Kasing haba ito ng dila ng mga aswang na dinadrawing sa comics. Ang Chinese na si Wei Zhengchan ang nakakuha ng video nito sa port of Penghu sa Taiwan. Nakakadiri dahil parang ahas pero ang texture ng balat ay jellyfish o salabay. Gumagapang ito sa sahig ng pier at nakita niya na labis ang haba ng dila kaya siya nasindak. Kung ito raw ay isang ribbon worm, bakit nakaahon mula sa dagat samantalang nabubuhay lang ito sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa mga tropical at subtropical regions? Napatunayan nila na ang dila nito ay may kamandag na nakamamatay. Ipapost po namin sa aming Facebook page, Kasindak-Sindak, ang itsura ng higanteng bulating makamandag.
mga second-hand car na ginagamit. Si Stella ay may asawa. Ang napangasawa niya ay anak mayaman. Malapit na malapit siya sa kanyang binang babae dahil magkasundo sila sa maraming bagay. Ang kanyang binang babae mahilig magsugal sa mga kasino ng pagkor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Madalas na ito ay nagpapasundo kay Stella kapag pauwi na galing sa pagsusugal. Sinasabi ni Stella na kapag nananalo ang kanyang binan, malaki ang balato sa kanya. Pero kapag natatalo, inuutama naman siya. Ganito kaganda ang kanilang relasyon na parang tunay ng mag-ina. Madalas na inaabot ng mahigit isang araw sa pagsusugal ng kanyang binan. Minsan nagsugal ito sa isang probinsya. Umabot ng 2 araw na hindi umuwi. Tinawagan ito si Stella para magpasundo dahil talungin daw siya. Dinala ni Stella ang niregalo din sa kanyang van ng kanyang binan. Pagdating sa kasino, sinabi ng binan na iwan muna ni Stella ang van at ayaw muna umuwi. Magdidilihin siya ng pera para makabawi siya bago siya umuwi. Ngunit si Stella ay pinabalik niya na sa kanilang bahay. Umuwi si Stella at kinaumagahan may masamang balita. Tumawag ang management ng kasino para sabihin inatake sa puso ang kanyang biyanan. Dali-daling pumunta ang kanyang asawa kung saan ospital dinala ang ina nito. Kinahaponan, tumawag ang asawa ni Stella sa kanya para sabihin patay na ang kanilang ina. Nagbili ang asawa ni Stella na puntahan niya ang van at iwi mula sa kasino. Pagkatapos ng kanyang trabaho, pumunta si Stella sa lugar kung saan naiwan ang van, kinuha sa parking lot at minamaneho niya ng pauwi. Habang mag-isa siyang bumabiyahe, may narinig siyang umubo sa kanyang likuran. Alam mo ang boses yun ang kanyang binan. Pagsilip niya sa rear mirror ng sasakyan, nakaupo ang kanyang binan sa likod at nakangiti sa kanya. Nataranta si Stella sa sobrang takot na ibangga niya ang sasakyan sa isang bakod sa bahay na dinaanan. Hindi naman siya nasaktan, pero sinabi niya sa mga taong sumaklolo na mayroong multo sa loob ng sasakyan. Nagmagandang loob ang ilang tanod na samahan si Stella para makapagmaya pa rin siya at hindi mag-isang uuwi. Pagdating sa bahay, sinabi ni Stella sa kanyang asawa ang pangyayari yun. Pinayos ng lalaki ang sasakyan at ibinenta sa murang halaga sa isa nilang tauhan sa kanilang negosyong real estate. At hindi nito natapos ang kababalaghan. Palaging binabangungot ang tauhan nilang bumili ng sasakyan. Nakikita niyang galit sa kanya ang binan ni Stella. At kapag mag-isa lang siya ng mamayaw, may kumakalabit sa kanyang batok. Kaya napilitan siyang ibenta sa iba ang sasakyan. Kayo, sa susunod na bibili kayo ng sasakyang second hand, alamin kung may malagim na kasaysayang pinagdaanan ang sasakyan para hindi kayo magkaroon ng kaluluwang pasahero na lang. Ituloy natin ang
Sagot pa sa ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalagan, sabi ni Donna Encinares, good evening kasindak-sindak, gusto ko malaman yung panaginip ko nakarang araw. 23 years old na ako sa panaginip at nabuntis ako ng katrabaho ko na hindi po niya ako pinanagutan. Hinanap ko yung lalaki at sinabi ko sa sarili ko na kaya kong panagutan ng anak ko. Nanganak daw ako at binigyan ako ng anak at tapos biglang dumating nakabuntis at gustong kunin uli. May mga ahas sa gilid ng bahay namin at kinuha yung anak ko ng lalaki. Hinatak ako para sumama sa kanya. Sumama naman ako dahil mahal ko siya. Nasa bahay na kami, bigla kami nag-sex. Tapos bigla po akong nagising. Malinaw yung mga mukha nila sa panaginip ko. Babae yung anak ko sa panaginip. Sana mabasa niya at masagot. Matagal ko na itong gustong itanong eh. Salamat at God bless. Okay, Donna, posibleng may bagong mga mangyayari sa iyong waking life at hindi ka ganun kahanda na harapin itong mga pagsubok kung meron man. Kapag nanaginip kasi ang isang tao na siya ay nabuntis at nagkaanak, ibig sabihin nito ay rebirth. Asahan yung mga pagbabago, pero dapat harapin din yung mga pagsubok at tanggapin mo rin yung mga magiging resulta, positibo man o negatibo. Sabi ni Barry Bernal, nasa Saudi ako. Ang tanong ko, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Umaapoy ang pinto ng kwarto namin sa aming tirahan. Okay, marahil may mga bagay na iniiwasan o ayaw mong harapin, no? Bago buksan yung ideya na makipagkompromiso, marahil baka kailangan mong ipaglaban at ipahinga muna yung nag-aalab mong damdamin. Si Ralph Alfred Lim, good evening kasindak-sindak. Pakitopic po yung top 10 places you aren't allowed to visit at bakit ito hindi pwedeng puntahan. Pakihimay naman po. Paano namin himayin ito? No? Sabi niya, top 10 places you aren't allowed to visit. Ano kaya yung mga top 10 na yun? In the world to. Tingnan natin. Sa buong mundo. Sige, hindi natin, Alfred, sa susunod na pagkakataon. Si Shirley Aresgado Cabanilla, may panaginip ako. Parang lumilipad po ako papalayo sa nanay at tate ko. Ano kayang ibig sabihin nito? Thanks and more power. Ang panaginip na lumilipad ay nagre-representa sa mga pangarap o mga mithiin sa buhay. Marahil, Shirley, ang iyong pinapangarap ay hindi tumutugma sa nais ng iyong mga magulang. Sabi ni Albert Velascoin Rusquillo, avid listener ako, Sir Benji. Tanong ko, bakit may mga alien ba talaga nakikita sa mundo? Ang painting ba ni Leonardo da Vinci, yung mga code, ano ang nandun? Totoo ba ang purgatorio? Thanks and more power. Ang purgatorio ay likha lamang ng isang doktrina para pagkapirahan ng mga praeling Kastila noong araw, ang mga Pilipino. Ang programang Kasindak-Sindak ay naniniwala na may UFO at kapag may UFO, may alien beings, no? Ang kwento kung bakit si Leonardo da Vinci sinasabing naniniwala rin sa aliens ay dahil may pinagdaanan siya tungkol sa mga kuwebang dinadalaw di umano ng alien Venus nung araw. Ito'y nawala ng ilang taon at pumasok sa mga kuwebang yun, no? Sa susunod na pagkakataon daya, hanapin nga natin ang kwentong ito sa isang bahagi ng buhay ni Leonardo da Vinci para maipaliwanag at matalakay natin. Okay, si Ryan Belmonte, good evening kasindak-sindak. Anong ibig sabihin ng panaginip ko na nakalimutan ng mga kakilala ko ang birthday ko ng araw po na iyon? Pati nga po ako nakalimutan ko. Pero nung tinignan ko yung cellphone ko, saka ko lang po naalala na birthday ko pala. Sana'y masagutin yung more power sa kasindak-sindak. Ryan, kapag nanaginip na nakalimutan yung kaarawan, ipinahihiwatig nito na ikaw marahil ay nakadarama ng pagkalungkot at pagkabagot. Sinasabi ng yung subconscious mind na hindi ka nabibigyang halaga, no? So yun yung nafe-feel mo sa yung waking life. Sabi ni John Paul Alojado, pwede bang itapik niyo yung secret message sa DNA ng tao? Malalim ito Parang sa laboratory natin mahahalukay ang sagot dito. Titingnan natin, John Paul, kung may mga hidden message ba ang DNA ng tao. Maaaring ito sinasabi niya dahil dun sa sabi ng ancient alien theorist, isang bagong teorya, hindi kayang isakay ni Noah ang lahat ng pares ng hayop sa ginawa niyang barko para mabuhay silang lahat sa panahon natin.
at magpatuloy ang lahi nila. Ngunit, dahil naniniwala ang mga ancient alien theories na si Noah ay hindi tao, kundi isang alien, may advanced technology, ang dinala raw ni Noah, pares-pares ng DNA ng lahat ng nilalang sa mundo. Pagkakasya nga, dahil nasa maliliit na botelya lang malaki yung barko. At nung matapos ang Great Flood, tsaka lang muling binuo mula sa DNA yung mga hayop, kaya nagpatuloy ang lahi ng tao at hayop sa daigdig. Yan teorya lamang. Baka ito yung sinasabi ni John Paul na meron bang lihim ang DNA ng tao. Baka ito yun. Hindi maghahanap pa tayo ng ibang sagot, John Paul, ha? Sabi ni Tony Manuel Pascual Galvez, pwede nyo bang itapik ang tungkol sa Charlie Game? Lagyan natin ng marka ito. Charlie Game. Si Clays de Los Santos, good evening. Ako po si Clays ng Cavite. Gusto ko lang itanong tungkol sa panaginip ko. Palagi ko pong napapanaginipan ang long-time crush ko. Crush ko siya mula ng first year high school hanggang pagkatapos po akong mag-high school. Classmate ko siya ng first year at alam niya po na crush ko siya at may mutual understanding kami. Sa ngayon, meron na akong boyfriend. Hindi ko po alam kung bakit ko pa po ba siya napapanaginipan hindi ko naman siya iniisip. Napanaginipan ko na naman siya kagabi. Malinaw na siya yung nasa panaginip ko. Ito po ba ang sinasabi nilang soulmate? Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon napapanaginipan ko siya. Sana po ay mabasa niyo ang aking mensahe. Palagi ako nakikinig ng kasindak-sindak. Maraming salamat. Reflection lamang ito, Clays, ng iyong paghanga sa iyong long-time crush, no? Hindi mo rin naman na may kakaila kahit na ikaw ay may kasalukuyang karelasyon, talagang crush mo pa rin nga siya, no? Kahit hindi mo siya iniisip, So, posible rin ang mga aspeto ng iyong long-time crush, ito yung hinahanap mo ngayon sa iyong kapareha. Sabi ni Ninyo Christian Decla, pwede nyo bang itapik yung deep web? Thanks and more power. Ito, minarkahan ko ninyo para sa susunod na pagkakataon. Si Zandro Maniago, good evening, kasindak-sindak. Anong ibig sabihin ng daga sa panaginip? Kasi, napanaginipan ko po na inipit ko ang buntot ng daga at hindi po siya makaalis. Pilit niyang kinagat ang kamay ko at ngunit malapit na bigla ko pong pinakawalan ang daga. Meron akong nakitang butas, doon po lumusot ang daga. Zandro, kapag nakita ng daga sa panaginip, nagre-representa ito sa yung takot, pagiging mapagpakumbaba at kakulangan ng lakas ng loob. Posibleng nakararanas ka ngayon ng kakulangan sa mga minimithi mong pangarap. Posible ring sinasabi ng iyong subconscious mind na ginugugol mo ang iyong oras para magtago sa anino ng ibang tao. Sa nais magnegosyo, tumawag sa 448-7953. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok, kaya ngayon ay asensado na sila. Huwag kayong matras. Kung gusto niyo manlad, mag-log on www.royalbusinessclub.com. Sasagutin muna ni Dea ang tanong naman niyo tungkol sa inyong kapalaran sa linggong ito sa ating horoscope. Narito na ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Magiging mahirap sa iyo ang pagdisiplina sa sarili. Iira lang iyong pagiging isip bata, kaya may mga pagkakataong hindi magiging maganda ang pagdedesisyon. Sikaping makaahon ng taas noo, anuman ang iyong pinagdaraanan. Higit sa lahat, huwag kalimutan ang leksyong iyong matututunan. Taurus, April 21 hanggang May 21. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung ikaw ay nagugulumihanan at nahihirapan sa paglutas ng problema. Nahihirapan ka bang ipakita ang iyong mga saloobin? Kinakailangan mo pa rin ng opinyon at tulong ng iba. Gemini, May 22 hanggang June 21. Hindi magiging maganda ang epekto ng iyong pagiging mahiyain. Marami nang nakapapansin nito at maging sa kanila ay masama ang epekto nito dahil nagdudulot ito ng hindi nila pag-unawa sa iyo. Huwag matakot sa pagbabago.
Cancer, June 22 hanggang July 22, mapupuno ka ng pagkabalisa at pagkalito sa buhay. Pilit ka ring mumultuhin ang iyong mga nakaraang pagkakamali. Anumang bigat ang hatid sa iyo ng pangyayari, piliting ipakita sa lahat ang iyong pagiging matatag. Leo, July 23 hanggang August 22. Maraming magagandang ideya ang iyong maiisip. Ang problema nga lang, hindi mo matanto kung paano sisimulan ito. Lakasan ang loob para makapagsimula. Magkaroon ng tiwala sa iyong isip at tiyak na dadalhin ka nito sa tagumpay. Virgo, August 23 hanggang September 23, ang iyong paninindigan at magandang prinsipyo ang magiging pambato sa buhay. Kahahangaan ka ng mga tao dahil sa hindi nababaling o dahil sa hindi nababaling mga paniniwala. Sa kabila nito, huwag mahiyang tumanggap ng pagkatalo at pagkakamaling nagawa. Libra, September 24, October 23. Panatilihin ang iyong magandang pananaw at positibong pagtingin sa buhay. Sa kabila ng mga kritisismo at paghila sa iyo pababa ng ibang tao, magtiwalang hindi ka nila mapatutumba. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Sa kabila ng lahat ng iyong sakripisyo at paghihirap, mararamdaman na meron pa rin kulang sa buhay. Pagmumuni o pagmuni-munihan kung ano nga pa talaga ang kulang sa iyo at sikaping makamtan nito. Kung pag-ibig ang kulang, huwag nang humanap kung san pa. Nariyan lang siya at kadalas ay hindi mo napapansing nagpapahiwatig ng paghanga sa iyo. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Nais mong umasenso pero may pilit na pumipigil sa iyo. Anuman o sino man ito, huwag kang matakot na patunayang walang makapipigil sa iyong mga nais makamtan sa buhay. Huwag palampasin ang isang oportunidad na kakatok sa iyong pinto. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Ang iyong positibong pagharap sa problema ay makabubuti ng husto para sa iyo. Marami man ang kumukontra sa diskarte, patunayan mong walang sino man ang makapagdidikta sa iyo. Ipakita ang kumpiyansa at makikita mong hindi masasayang ang anumang pinagpaguran. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Pagkakataon mo na para magpakitang gilas. Punong-puno ka ng positibong pananaw at ito ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa para ipakita ang taglay mong husay at galing. Mag-ingat sa mga taong susubukang pahinain ang loob upang maging katulad ka rin nila na walang nararating sa buhay. At Pisces, February 20 hanggang March 20. Pakiramdaman mo lahat ng iyong ginagawa walang pinatutunguhan. O ang pakiramdam mo na ang lahat ng iyong ginagawa ay walang pinatutunguhan. Pakiramdam mo tuloy lahat na lang ng iyong ginagawa mali. Pero ang negatibong paniniwalang yan ang totoong pagkakamali. Hindi man maganda ang takbo ng mga bagay-bagay ngayon, magtiwala kang magiging maayos din ito kalaunan. Sa nais pong sundan ng aming horoscope sa Facebook page ng Kasindak-Sindak po ay ma-i-upload namin ito ngayon. Lahat ng mga pinag-usapan natin na meron kaming mga pwedeng ipakita sa inyo, silipin na lang po ninyo at sundan. Salamat sa mga kaibigan natin patuloy na nakikinig. Si Miss Ana Manansala, lagi nakikinig sa atin yan. Harold, Heidi at Shadon Bangit, maraming salamat. Ang bandang Plitora at si Perdy Gomez, lagi nakasubaybayan. Ang kaibigan natin, si Paring Budyo at Paring Mer sa Mulawin, lagi nakikinig yan. Si Igme Mendoza at ang kanyang pamilya, si Mark Christian Madali at saka si Michael Longcanaya, pati yung tropang online, ang mag-asawang sina CJ Nungay at Joy Nungay, si JR Madali, ayan, lahat po sila ay nakikinig sa atin palagi. At maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at papalaki ng papalaking grupo ng mga taga-subaybay natin at sumusunod sa ating Facebook page na Kasindak-Sindak. Napakalaking utang na loob po namin sa inyo at napakalaki po ng lakas ng loob na binibigyan nyo upang patuloy namin gawin ang programang ito. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Doon sa mas marami pang nagtatanong tungkol dun sa gagawin naming libro, pagsisikapan po namin na mabuo na talaga ito. Kapital na lang ang kulang. Pagka nagkaroon po talaga, mabubuo na namin ang pocketbook na pinangako namin sa inyo. Salamat din kay
kay Peng, kay Angela, kay Kokoy at saka kay Erly na nakikinig din ngayon. At sa ngalan ng mga kasama kong sila Edson Santelices, Jurgen Miliana, si Derek Cacho, at saka si Jessica Libide. Pati na rin si Nia Bugarin. Thank you sa inyo. Ako po si Benji Felipe. Patuloy na nagsasabing pagpapalayan tayo ng Panginoon kung patuloy tayo magdarasal hanggang sa susunod na kasindak-sindak muli na linggo dito sa Radyo 5.
buhay na payak. Diyos mabalos mano'y maraming salamat. Pilit ko naming landas, di kayang purahin ni alat ng dagat. Chinelas mo kabad sa mabuting palad, di pa matuto sa aral mong lantad. Chinelasin mo po konsensyang matigas. Kanyang chinelas napupo sa basbas, na walang sinayang sa pagkat ng oras. Akbang na kaibigan sa baitang ng bukas, hinayang mapyan at Diyos ang may basbas. Ang kanyang tsinelas tuluyang nabutas, tulad ng buhay niyang maagang nagwakas. Kapwa-tao nawa'y magising mamulat, dakila niyang yakap, sundan bawat apak. Pilit ko naming landas, di kayang purahin ni alat ng dagat. Chinelas mong babad sa mabuting palad, ang di pa matuto sa aral mong lantad. Chinelasin mo po konsensyang matigas.